Good evening. At lagi kayong mag-iingat. Ready na yung mga pang-brown out nyo at baka mag-brown out. Malakas po ang hangin, malakas ang ulan at hindi ko alam kung nasaan ang bagyo ngayon. Samantala may paririnig akong kanta sa inyo. Ito. Expedition ba? Si Bossing, feel ko may gusto siya sa akin. Kasi manalo, mukhang may pagtingin. Ayan, kinakanta niya sa mga karaoke bar yan, di ba? Si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan na, ginawang Jose Manalo, mukhang may pagtingin. Yan. Malamang ang nag-idea niyan si Jose na rin eh. Dahil sasabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Siyempre, nagtatrabaho tayo. Cool. Napakayabang niya. Tsaka may atraso sa akin yan. Yang si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at aaminin ko sa inyo. Nung ako po ay hiwalay sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at minahal ko naman siya. Sa katunayan nag-live-in kami ng almost 1 year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. Yung girlfriend kong yan ay, dancer ng Itbulaga. Kasi gusto ko yung yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag, yan naging girlfriend ko yan. Mamaya i-reveal ko yung pangalan. Minsan, nag-LQ kami, ay nagsumbong sa akin, yung girlfriend ko. Sabi sa akin na, kasi medyo parang umiiyak siya nun eh. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing ganon, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yun. Hiwalay mo yan si Anjo, may asawa na yan. Di hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa babae, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalitan. So, medyo nag-iiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, 1 taon. Ano kami niyan, okay kami niyan, wala kaming problema masyado niyan. Ang ko lang, ahas talaga tong Jose Manalong to eh. Biro mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa, nagbenta ng bangin. Sumalangit na yung kanyang asawa. Alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala nyo, may kaso yan. Iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil may iyak yan eh. Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. Bangin. Walang lupa, bangin. Yan. May kaso yan nun eh. Hagilapin nyo nilang yung mga kaso yan. Kaya yan si Jose Manalo, napakawalang yan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tinirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Siyempre, di hamak naman na mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Sa kanta lang si Anjo Iliana, mukhang may pagtingin. Pinalitan. Malamang idea niya yan. Si Jose Manalo, mukhang may, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng niya, ugali, tsaka ng... Anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo, isa yan sa sindikato yan, yung sa Manalo. Kita nyo, wala makatrabaho sa labas niya kasi may masama ugali eh. At yan, happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Ito naman past na to nakaraan na to. Ano na ako sa kanta. Natawa lang ako. Talagang yung papalitan pa yung kanta.
para lang maasar ako. Eh, hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero ano paring Joey, paring Vic, habang kinakanta na iba na yung lyrics, hindi na si Angelia na may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey. Paring Joey, paring Vic, okay lang sa akin tumawa kayo. Basta hanggang tawa lang, huwag nyo kong sisiraan, alam nyo na. Paring Joey. Paring Vic. Okay, so it's alright. Ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa kantang lyrics. So, kay Mergin, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo. Tinago ko pa rin hanggang ngayon. So, magandang gabi and good night everybody. Yes, good evening. At nako, napakaraming bashers, panay paninira, left and right. Sabi ko, paano ba tumigil to? Eh, naisip ko, ganito na lang para matapos na ito. Eh, punta ako ng Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon Committee, inaalok ko yung sarili ko na imbitahan nyo ako dyan. Okay? Tapos, magtanong kayo kung anong gusto nyo. Magsasabi ako kung anong gusto ko. Pero isa lang ang kondisyon. Gusto ko may nakakabit sa akin na lie detector test. Para matapos na lie detector test na yan At inahamon ko, yung nagsabi sa akin na sinungaling ako, dalawa kami, magpa-lie detector test. O di tapos, di malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Di ba? O di tapos na, di Merry Christmas, Happy New Year to all na. Di ba? Magandang idea yun. Kaya inuulit ko, para matapos na tong siraan, kasi buong Pilipinas na involved, imbitahin niyo ako dyan sa Blue Ribbon o kahit sa Senado. Imbitahin niyo ako. Dalawa kami, anong tawag doon, na lie detector test. Tapos, pwede nyo kaming tanungin. At pwede ako magkwento. Yan. Siguro naman, pagkatapos nun malalaman na natin kung sino nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Okay ba sa inyo yun? Ganda nun, live. Baka pa to all-time high to. Lahat ng channel nakatutok malalaman na. Magpustahan pa kayo, pustahan kayo kung sinong sinungaling sa amin. O, di ba? Ang ganda, di ba? Sandali lang yun, mga 10 minutes lang yun, tapos na yun. Malalaman na kung sino nagsasabi ng totoo o hindi. O, yan. Suggestion ko yan. Blue Ribbon Committee. At dalawa kaming naka lie detector test. Ang pangalan ko Andres Atapang atawa ko kaya naghahamon ako ng ganito para matapos na. Kasi meron pang mga mga patirada patalikod O di tapusin na natin to. Diyan tayo sa Blue Ribbon Committee o sa Senado. Tapos lie detector test kaming dalawa. Anong parusa pag nagsinungaling? Wala. Malaman lang kung sinong sinungaling sa amin, di ba? Ang cute, di ba? Okay, yan po yung aking hamon sa Senado. Sa 24 nakaupong Senado, baka pwede naman 10 minutes lang naman yan Okay? Baka pwedeng pagbigyan nyo naman yung taong bayan. Taong bayan, para naman masayahan yung taong bayan dahil puro na lang pangungurakot, puro na lang baha ang nakikita nila sa news. O at least may bago silang papanoorin, masaya. Sino ang nagsasabi ng totoo?